Mga sangkay, pandaigdigang balita po tayo. Sobrang daming sundalo, libu-libong sundalo ng Amerika ngayon, mga sangkay, ang lumapag sa Middle East. Sakay po ng mga bigating warship ng Amerika. Okay. Eto, mga sangkay, pag-usapan po natin ngayon itong pambihirang ganap, no? Kasi mukhang nagpadala na naman mga sangkay ng mga malalaking o mga malalakas na pandigma at hindi lang mga malalakas na pandigma kundi pati po mga pambihirang mga militar ng Amerika ang pinadala po sa Middle East. So anong mayroon? Tutuluyan na ba nila ang Iran? Pag-usapan po natin. Bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? So, eto, mga sangge, update po tayo sa world events. Breaking, a massive US warship arrive in the Middle East na may dala daw pong 3,500 na Marines and sailors, helicopters and jet fighter. Ayan, mga sangkay. Nagdatingan daw po sa Middle East ngayon. So ano mayroon? Kasi nagiging usap-usapan po ito na ang Iran nga daw po isosorpresahin ng paglusob na. Ito po ay ground invasion na. So, magkakaroon po ng ground attack na ang Amerika with their soldiers. At tayo nga po sa report pa, mga sangkay, may mga dala na daw po itong mga robot na siyang papasok na daw po sa loob ng Iran. At ito yung balita, mga sangkay. But we begin with international correspondent Robert Sherman live for us there in Tel Aviv. And Robert, tell us more. 3,500 Marines and sailors now arriving in the Middle East. 3,500. What's the latest? Yeah, that's the announcement here today from Central Command, Anna. But it's not just the number of troops that are arriving here or the addition of hardware here in the region. It's the capability that those troops in particular bring. Amphibious assault capabilities. You have a Marine Expeditionary Unit as a part of this group here that just arrived with the USS Tripoli. That means that if the United States were ever to make a call in order to put boots on the ground or carry out raids on any of the islands around Iran or carry out an amphibious assault, these are the kind of troops that you would want on hand. It doesn't mean that it's coming to that, but the White House has emphasized they want to have all options on the table. Meanwhile, the dynamic here in the Middle East, a very dangerous one for our U.S. service members. In Saudi Arabia, at least 15 of them were injured. Grabe. Napanood ko yan, mga sangkay, no mga US soldiers po yun na inatake po nitong Iran. In attacks overnight, missiles and drones coming from Iran. In total, Central Command says over 300 have been injured since the beginning of Operation Epic Dami, Fury, no? though many of them minor injuries, with the far majority already returning to active service. But Iran's retaliations have gone around the region. Here in Israel, we saw strikes overnight with missiles making impact. So, ayun nga po, mga sangkay, sa balita ng mga kababayan po natin na nandun po mismo sa Middle East, mahirap daw po talaga yung kanilang situation. Kasi, ipit na ipit po sila doon. Sobrang tindi daw po talaga ng nagaganap po doon, mga sangkay, kung saan sila mismo ay nagsasabi na kung sana makakauwi lang sila, mas okay. Kaya nga lang hirap na hirap po na palabasin yung mga Pilipino doon. Doon nagde-deploy na po ngayon, mga sangkay, no? Yung nagde-deploy na po ngayon yung Pilipinas na mga magsusundo sa mga kababayan po natin doon, mga sangkay. But still, delikado po talaga ang situation nila doon. So we have to pray for our kababayan
Nanaway, kumbaga, hindi po sila doon wala pong mangyaring masama, mga sangkay. Kasi napakahirap ng situation. Kasi we are not talking only about Iran, Israel. Pinag-usapan po natin dito, mga sangkay, yung buong area ng Middle East, which is napakarami pong mga Pilipino. So ngayon, ito mga Marines na pinadala po doon, mga sangkay, sa paligid po ng Iran, libu-libu po ito. So anong plano? Totoo nga bang may ground invasion na magaganap? These are Marines from the 31st Marine Expeditionary Unit. They're highly trained and extremely flexible, meaning they can do all kinds of things, from storming beaches and parachuting onto islands to boarding ships for Ito yung mga sundalo ng Amerika, search and mga seizure Marines. operations. Now Kaya sinasabi po nila, hindi lang basta-basta ito mga Marine daw po, hindi lang basta-basta kumbaga pinadala doon na hindi magagaling. Talagang mga eksperto daw po ito sa that pakikipagdigma. the unit has arrived in the Middle East, it's opening up new military options for President Trump. A Marine Ayan, no? Expeditionary Unit, or MEU, consists of about 2,200 Marines and sailors that typically operate out of 3 warships. Ayan, mga sangkay, sobrang In daming plain sundalo. terms, there's a big ship that has a flight deck that can launch and recover different aircraft. Think of it as a mini aircraft carrier. There's a medium-sized ship with a Ayan po yung sinakyan, mga sangkay, na warship. Sobrang laki, sobrang dami ng karga ng mga flight sundalo. deck and a large well deck that can launch watercraft. And there's a smaller ship that transports cargo, crew, and equipment. You can think of those ships as a mobile base that can go anywhere in the world and launch operations quickly without needing to set up some sort of ground base or fly in troops and equipment. The ships themselves are loaded with all kinds of different military hardware to provide Grabe, no? Kumpletos, Ricardo. So, may mga kargada sa loob, may mga gamit pandigma talaga. So, anong kayang gagawin nila dito? Ground invasion na ba ito? a commander with options. There are F-35B fighter jets that can take off from the ship and strike targets. There are armored amphibious combat vehicles that bring Marines from ship to shore, then continue inland for various operations, like seizing and securing buildings. Landing craft air cushions can zip through the water and act as a barge to bring heavy equipment onto land. And tilt-rotor Ospreys and heavy-lift helicopters can be used to transport troops and equipment by air. Plus, the unit Grabe. also has smaller boats for things like beach raids and smaller aircraft that can enable them to board ships. Pero mga sangkay, ako yung gusto ko sa US, yung pagpaplano kung paano po sila nagsasagawa ng mga pag-atake, no? Pero ano na yan Kumbaga, sabi pa nga ng China, mga sangkay, yung US daw po addict sa digmaan, no? Which is may punto din, mga sangkay, kasi kahit sa anggulo nandun sila 'di ba? Yung mga gera-gera, pag pinag-aralan mo natin yung world history, ang Amerika, mga sangkay, involved po lagi sa mga digmaan. Ito po, mga sangkay, ito po yung medyo delikadong situation sa digmaan na ito, kasi mayroon pong grupo na naman na funded po nitong Iran. Ito po ay mga proxy ng Iran, mga sangkay, na handa daw pong sumuporta sa Iran kung sakaling magpapatuloy ang pag-atake ng US at Israel. Pero, mayroon pa pong alas dito ang Amerika at Israel na nandyan din po sa Middle East. Nasa Middle East din po. Pag-usapan po natin yan next time, mga sangkay. At sila daw, itong grupong to, handa din daw pong lumusob sa Iran. So, kapag nangyari ito, papunta na po tayo sa regional war. At kapag umabot na po tayo sa punto na magkaroon na po ng regional war, mas delikado na po ang situation. Kasi pwede na po tayong humantong sa mas malawak pang digmaan. Naaabot po sa World War III. Fingers on the trigger. Handa raw backupan ng isang Yemeni Islamic armed group ang Iran kung titindi pa ang pag-atake ng US at Israel. Isang buwan na ang digmaan sa gitnang silangan. Abot tanaw na ba ang pagtatapos nito sa mga susunod na araw? Alamin sa Agenda Weekend Report ni Laika. So ayan, mga sangkay, no? Itong grupong to, funded po ito ng Iran, matagal na, kasi
ang Iran mautak eh. Naglagay po sila ng mga grupo dyan sa Middle East na pinopondohan nila. Yun po yung kanilang mga proxy na nanggugulo dyan. So, tingnan po natin kung saan aabot itong digmaan. Ngayon, mga sangkay, na itong Amerika ay nagpadala ng sandamakmak na mga Marines. Ayan po, sobrang dami. Pambihira. Napakarami na ito, mga sangkay. Ay, nako po. So, ground invasion na ba ito sa Iran? Well, tingnan natin. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. So, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.